Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kawal, police, coast guard, firefighters, jail officers, lahat ng naglilingkod sa bayan at sa inyong mga pamilya. Pagkatapos ng Epipanya, kung kailan ipinapakita ng Diyos ang kanyang liwanag sa mundo, dinadala tayo ng salita ng Diyos sa isang mas malalim at mas personal na tanong. Sa gitna ng utos, pressure, at panganib, kaninong tinig ang humuhubog sa inyong mga pagpasya? Sa uniformadong serbisyo, sanay kayo sa malinaw na utos, mabilis na kilos, at matitinding sitwasyon. Ngunit, may mas tahimik na labanan na hindi nakikita sa briefing room o sa field. Ang labanan sa loob ng isip at konsensya. Dito, sinusubok ang tunay na lakas ng isang lingkod ng bayan. Sa ating unang pagbasa mula sa unang sulat ni San Juan, chapter 4, verse 1, sinasabi ni San Juan, "Subukin ninyo ang mga espiritu. Hindi lahat ng tinig na malakas ay tama. Hindi lahat ng agarang utos ay makatarungan. Hindi lahat ng praktikal ay makatao. May mga tinig na dumarating kapag pagod ka na. Gumanti ka. Karapatan mo yan. Hayaan mo na. Normal lang yan sa trabahong ito. Maging matigas ka. Walang puwang ang awa. Isantabi mo ang konsensya. Mission mo na." Ito ang mga tinig na unti-unting sumisira sa loob. Kapag sinunod ang maling tinig, ang unang nasusugatan ay ang konsensya. At ang kasunod nito ay ang puso at isip. Kaya mariing paalala ni San Juan, subukin ninyo ang mga espiritu. Para sa mga nasa uniforme, malinaw ang sukatan. Pinapangalagaan ba ng tinig na ito ang dangal ng tao? Nag-iiwan ba ito ng kapayapaan sa konsensya matapos ang desisyon? Pinatitibay ba nito ang aking pagkatao? O unti-unting binabasag? Inilalapit ba ako nito kay Kristo o inilalayo? Ang espiritual na katatagan ay hindi ang pagiging manhid. Ito ay ang kakayahang pumili ng tama kahit mahirap at makinig sa Diyos kahit mas maingay ang mundo. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo, chapter 4, verse 17, sinabi ni Jesus, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Ang panawagan ni Jesus ay hindi paninisi. Ito ay panawagan ng pagbabalik loob. Para sa mga naglilingkod sa bayan, ang pagsisisi ay madalas tahimik at personal. Minsan, ito ay pag-amin na naging mainitin na ang ulo, pagtanggap na may galit na kinikimkim, pagkilala na may mga desisyong bumigat sa konsensya, pagbabalik sa panalangin matapos ang matagal na pagkakalayo, paghingi ng lakas dahil ang puso ay napagod na. Alam ni Jesus ang bigat ng tungkulin ninyo. Alam niya na ang paulit-ulit na exposure sa panganib, karahasan at stress ay unti-unting tumitigas sa puso. Kaya't ang kanyang paalala ay malinaw. Bumalik ka, hindi para husgahan, kundi para pagalingin. Sinabi din ng ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Mateo chapter 4, verses 23 to 25, pinagaling na Jesus ang mga lumalapit sa Kanya. Lumapit kay Jesus ang mga sugatan, may sakit at may mabigat na dinadala, at hindi niya sila itinataboy. Ito ang mensahe para sa mga nasa uniforme. Hindi kahinaan ang umamin na pagod ka na. Hindi kahinaan ang humingi ng tulong. Hindi kahinaan ang lumuhod sa Diyos. Ang tunay na lakas ng isang sundalo, pulis o tagapaglingkod ng bayan ay hindi lamang nasusukat sa tibay ng katawan, kundi sa tapang na alagaan ang sariling loob. Kapag ang lingkod ng bayan ay lumalapit kay Kristo,
humuhupa ang galit, liliwanagan ang konsensya, naghihilom ang moral injury, bumabalik ang saysay ng paglilingkod, at nagiging malinaw kung bakit siya nagsimula. Mga kapatid, ang tunay na laban ng unipormadong lingkod ng bayan ay hindi lamang sa labas. Ito ay laban para sa linaw ng isip, tibay ng konsensya at katapatan ng puso. Makinig sa tamang tinig. Ingatan ang konsensya tulad ng pag-iingat mo sa iyong sandata. Manatili kay Kristo sapagkat siya ang tinig na nagbibigay linaw sa gitna ng kaguluhan, lakas sa gitna ng pagod, at kapayapaan sa gitna ng panganib. Ang kaharian ng Diyos ay hindi malayo. Naroon ito sa bawat desisyong may dangal, sa bawat kilos na may malasakit, sa bawat lingkod ng bayan na pinipiling manatiling tapat kahit walang pumapalakpak. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming gabay at lakas. Sa gitna ng utos, pressure at panganib, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig. Pangalagaan ang aming konsensya at maglingkod sa bayan ng may tapang, malasakit at kapayapaan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.